Mga kababayan, si Kamanong po, inyong lingkod ay nagbabalik po muli. At tayo po yung magkomentuhan dito po sa Tambayan Makabayan. At tayo po yung mag-umpisa na. Komentuhan po natin ito pong pahayag ni Atty. Topacio sa plano niya pong ireklamo. Ito pong si Luistro, ito pong congressman, isa po sa distrito ng Batangas. Si Luistro, yung asawa po na hindi po nagbayad ng mahigit 8 million po yata sa asawa ng Vice President. At syempre alam naman po natin kung ano po ginagawa nila sa Vice President. Talaga pong pilit pinababagsak dyan po sa Kangaroo Court at fishing expedition. Hindi po ba? Ito po, pakinggan po natin at panoorin si Atty. Topacio. Yan ay, unang-una, yung mga congressmen, yan po ay pwedeng patawan ng ethics complaint sapagkat, alam niyo po, si Chairman Luistro ng Justice Committee, isang abogado, alam po niya ang batas. Bakit, bagamat klarong-klaro na labag po yan sa Bank Secrecy Law at saka sa Anti-Money Laundering Act, ay ginawa pa niya. Tapos pinapamukhapan nila na hindi pala milyonaryo lang si hindi pala ordinaryo ito si VP Sara, bilyonaryo pala ito, kinwenta lahat yung pagpasok, paglabas, in-add up at umabot sa bilyong-bilyong piso. Tama po ba ang gano'n na pagbasa sa pera ng isang individual po na nasa kanyang bangko, attorney? Mali po yan at ginawa na po yan kay Chief Justice Renato Corona noon na maling-mali po. Bigyan lang naman po natin ng isang ehemplo. Halimbawa, meron po akong 100,000 sa bangko. Nag-withdraw ako ngayon ng 50,000. Pagkatapos, bumalik 40,000. Minidro ko 30,000. Hindi nyo po pwedeng kwentahin pong lahat yun. Kasi for all you know, yun din po, may pinagamitan lamang at ibinalik lamang. Or meron lang ginamit yun para tustusan ng kung ano, ibinalik lamang. Hindi po ganoon ang pagkwenta po. Titingnan po natin yan in the proper context. Kaya nga po, ang sinasabi nila, yung SALN ay snapshot lamang yan ng isang moment in time kung saan nangyari yung mga bank deposits, yung mga movement ng bangko, yung ng pera sa bangko. Katulad po nung kay Chief Justice Corona, napatunayan po na mag-withdraw sila, ilalagay nila sa ibang bangko kasi naghahanap po sila kung saang bangko may mataas-taas na interes. Hindi po natin alam Kung yun lamang po ang titingnan natin, deposit, withdraw, hindi po, hindi po sapat na batayan yun para sabihin may hidden wealth. Or merong unexplained wealth. Maling-mali po yun. Yan po ay very simplistic at again po, uulitin ko, ginagawa lamang po yan para palabasin na sa ngayon pa lamang, wala pang trial sa Senado, ay may kasalanan na si Vice President Sara Duterte. Propaganda lamang po yan na hindi dapat pakinggan at paniwalaan ng ating mga kababayan. Opo. Meron pong maaring dalawang batas na nakakasaklaw po dito, no? Ano po bang sinasabi doon sa Bank Secrecy Law at doon sa AMLA na posibleng may nalabag opo. dito po sa nangyari po? Yan pong yung mga sinasabing suspicious transaction at covert transaction, dapat pong malaman ng ating mga kababayan kung anong ibig sabihin yan. Yun pong covert transaction, automatic po yun. 500,000 and above, yan po ay covered transaction ayon sa Anti-Money Laundering Act. Yung suspicious naman, ganito po yan, kung ang nagdedetermine po kasi kung sinong suspicious o hindi naman hukuman. Yung bangko, sinasabi nila, bakit ganito to? Bakit ka hinahinala ito? Ngunit hindi ibig sabihin na suspicious transaction ay illegal na po yun. Sapagkat, yung suspicious transaction, baka mayroong paliwanag at naghihintay po ng paliwanag. Halimbawa po, yung driver ko nung isang araw, pinabili ko ng gamot. Binigyan ko ng 1,000 piso. At alam ko ang presyo ng gamot na yon ay 500 piso. Bumalik siya sa akin, ang sukli lamang niya ay 300. So 700 yung nagastos niya. Suspicious yun. Bakit? Nung una, ang binili niyang gamot ay 500 pesos lang. Ngayon ay 700 pesos. Di magsususpecha ako. Tatanong ko sa kanya, ba't ano nangyari?
Sasabihin niya sa akin, sir, nung una generic ang binili ko kaya mura. Ngayon branded kasi walang generic. Yung suspicion ko ay nawala na. So hindi ibig sabihin sinabi ng bangkong suspicious transaction yan na flag, illegal na yan kaagad. Sapagkat yan po ay maaring i-justify at ipaliwanag. So again, propaganda na naman po yan laban kay Vice President Sara Duterte. Po, kung may paglabag po dito, attorney, sino-sino po yung maaring mapanagot po dito? Yung nagbigay ng pahintulot sa kanya na ilahad itong mga kasama yung sa AMLA? Kasi dinitalye, pati yung mga sinasabing bangka transaction at iba pa po, attorney. Lahat po ay dapat managot. Kanya lamang po yan ay, unang-una yung mga congressmen, yan po ay pwedeng patawan ng ethics complaint sapagkat, alam niyo po, si Chairman Luistro ng Justice Committee, isang abogado, alam po niya ang batas. Bakit bagamat klarong-klaro na labag po yan sa Bank Secrecy Law at saka sa Anti-Money Laundering Act, ay ginawa pa niya. Yung pong sinasabi po nila na exception yan, yung impeachment, yan po ay impeachment doon po sa trial sa Senado, hindi sa House Committee on Justice at hindi rin po sa House. Bakit ko po sinabi yan? Kung titignan niyo po yung batas, nakalagay doon po doon, may bank secrecy. Meron nga pong exception. Anong nakalagay doon sa exemptions? In cases of impeachment. Ang sitwasyon po ngayon, Sir Franco, Sir Admar, ay wala pa pong impeachment. Bakit? Sapagkat ayon po sa jurisprudence at ayon sa ating konstitusyon, ang isang tao ay impeached lamang kapag yung articles of impeachment ay pinadala na po sa Senado. Prior to that, an impeachable official is not yet impeached. So, sa puntong ito po, at this time, wala pa pong impeachment against Sara Duterte. And therefore, hindi po pasok sa exemption yon. Wala rin naman pong court order sapagkat ang House Committee on Justice ay hindi korte. Ang dami na pong desisyon ng Korte Suprema ang nagsasabing yan. Ang mga komite ng legislatura ay hindi korte, hindi NBI, hindi police, hindi law enforcement agency. Ngunit, etong ginagawa nilang to ay in connection with their powers and duties under the Constitution, either to legislate or, in this case, in conducting hearings, not trials, hearings at towards the end of determining whether or not a certain impeachable official should be impeached. So, nandun po ang klarong-klarong paglabag sa batas niyan. Dito naman po sa pahayag din ni Vice President Sara Duterte na kini-question niya yung timing din na naging desisyon ng COA dito. Ano po ba yung patakaran po sa COA kung meron po mga notice of disallowance? Natanong yung timing nito, and at the same time, ito na ba yung penal? At pag meron bang ganito, automatic ba na meron agad na nanakaw sa pera ng bayan, or may dapat lang na i-comply, o ano ba ang dapat na tanda natin, attorney? Ay, hindi po. Mahabang proseso pa po yan. Yan ay parang... Po mga tambay, totoo po yun eh. Sandali lang po, nag-break lang po mga kababayan. Mahaba pa pong proseso yon. Kung sa piskal na pag nagkaroon ng finding of probable cause at yan ay inihain sa korte, hindi ibig sabihin na ikaw ay guilty na ng isang krimen. Ganito po yan, ano? Napakahabang proseso po yan. Kapag kayo ay nabigyan ng notice of disallowance, yan po ay pwede nyo pang iapila sa direktor ng Commission on Audit, yung direktor po. Kapag yung apila nyo ay hindi napagbigyan, pwede pa kayong mag-MR. Kapag yung MR nyo ay dinenay, pwede pa kayong umakyat sa Korte Suprema under Rule 43 sapagkat under Rule 43 po ng ating Rules of Court, ang desisyon ng mga constitutional bodies, COMELEC, yung Civil Service Commission at ang COA ay appealable pa sa Korte Suprema. Kaya hindi pa po final yan. Bibigyan ko po kayo ng isang example. Yung case po ni Commissioner Rowena Guanzon. Di po ba noong 2022 ay ang COMELEC natin na isang constitutional body ay nagdesisyon na
pwedeng maging nominee at representative ng isang party list si Binibining Guanzon. Ngunit kinontes po yan ng Duterte Youth Party List. Ayan, kanina nakita ko na naman yung kaibigan nating si Chairman Ronald Cardema. Noon pong inakyat namin sa Supreme Court na TRO at hindi nakaupo si Commissioner Guanzon. At later on, sinabi ng Supreme Court, mali ang COMELEC. Hindi nila sinabing dapat na legal yung pag-substitute ni Commissioner Guanzon bilang nominee ng yung kanyang party list, yung P3PWD po yata yon, hindi ako nagkakamali. Ganon din po ang COA. Hindi porket may notice of disallowance, final na yan. May ninakaw at kailangang ibalik. Ang makakasabi lamang po na pinalyan at talagang may problema at kailangang ibalik yung pera ay walang iba kundi ang kataas-taasang hukuman kapag inapila na po under Rule 43. So yung Yun po mga kababayan, totoo po yun. Totoo po lahat ang sinasabi ni Attorney Topacio. Kasi nga po, fishing expedition. Ang hangad lang naman po nitong mga crocs, mga maleta boys o maleta gangs, ay masiraan po ang Vice President. Hindi naman po hangad nila na sila po'y sumunod sa tamang proseso ng batas at tamang procedure ng kanilang rules. Hindi naman po yung hangad nila eh. Ang hangad po nila ay mapabagsak ang Vice President at masiraan. Katulad po ng ginawa nila sa COA. Hindi ba? Hinusgahan na po nila dyan ang Vice President na korap. Pero napakahaba pa ng proseso niyan. Hindi po ba? Pati itong AMLAC. Di ba ito AMLA? Mga kabayan, napakarami din. Totoo po yun eh. Sinasabi ni Atty. Topacio. Napakarami po nilang nilabag na batas. Mga kababayan, dahil unang-una, hindi naman po dyan ang tamang forum. Hindi po dyan sa Senado. Kaya po ang mga nilabag na batas nito, katulad po ng Bank Secrecy Law, hindi ba? At yung anti-money laundering, hindi po ba? Nakita nyo po yun? Grabe. At dito po, mga kababayan, ay may posibilidad na ireklamo po ito. Ito pong grupo nila Topacio, ni Atty. Topacio. Ito po, para po sa mga ethics complaint. Dahil po sa ginagawa nito, lalong-lalo po sa pangunguna ni Luistro. Ni Congressman Luistro. Isa pa namang abogado. Kaya nga lang mga kababayan, yung sinasabi nga natin madalas, kahit ikaw ay abogado, ay magiging bobo ka. Di umano. Bakit? Lalong-lalo na kung ikaw mismo ay may sasagutin na malaki sa batas. Lalong-lalo na sa pera na nawawala sa bayan. Bilyon-bilyon ang kanilang pong mga allocable, insertion at mali-maleta delivery. Pinatotohanan po yan ng mga Marines, mga ex-soldiers. Hindi po ba? Kaya dito po mga kababayan, sana po dumating po ang panahon, malapit na naman po mabilis lang naman po ang panahon. Nakita po natin, 1 taon na lang po mahigit. At itong mga tao na ito na gumagawa po ng grabing pahirap sa bayan, ang ginagawa po nila dyan sa House of Representatives, lalong-lalo sa impeachment, na wala naman pong batayan at pilit po nila sinisira at ginagawa magnanakaw ang Vice President, lalong-lalo po sa sinasabi po ng AMLAC na grabe, in and out ang pera mo, ang computation mo, grabe. Hindi po ba? Kahit po ikaw ay maliit na negosyante, alam po yan. Alam po na mali ang ginagawa nilang computation sa Vice President para masiraan. At dito po, dapat po ito, mga kabayan, ay mapatawan po ito ng kaso. Grabe po ang ginagawa nila dyan. Pero ngayon naman po, pagka kinasuhan mo ng mga tao na yan, i-cover up lang naman nila yan, di umano eh. Dahil kontrolado po nila lahat. Kontrolado po nila lahat eh. Bakit ko po nasabi? Halos lahat po sila nagpapabagsak sa Vice President eh. Hindi po ba? Halos lahat po. Kaya nga sabi ng Vice President, ang ulo na nagpapabagsak sa kanya ay yung nasa Malacanang. Sumusunod na mga galamay. Hindi po ba? Dahil nga po, magmula sa Malacanang, may issue ng korupsyon. Hanggang sa mga departamento, hanggang sa House, hanggang sa Senate. Kaya nga po magkakasabwat na sila di umano sa pagpapabagsak. Kaya po tayo nagpapasalamat kay Atty. Topacio
na lumalaban at naninindigan po para sa tama. Dahil alam po mismo natin at ni Atty. Topacio na tanging ang mga Duterte lang po ang tinarabaho nila. Magmula sila nang umupo, hindi na po nila tinantanan ng mga Duterte dahil nga po sa kasakiman, sa kapangyarihan at pera. Dahil hindi nila kailanman magagawa ang ginagawa nilang pagnanakaw ngayon sa kabangyaman ng bansa ng mga Pilipino. Hindi nila magagawa yan pagka ang Duterte ang nakaupo. Kaya nga po pilit po nilang pinababagsak ito dahil marami na po silang nanakaw at ayaw na nila itong maibalik at makulong pa sila. Hindi po ba? Ipagpatuloy nyo lang po yan, Atty. Topacio. Mabuhay po kayo at syempre po, sana po'y lagi kayong maingatan. Dahil lahat po ng nagsasabi ng katotohanan ay binibigyan po ng issue at pilit din nilang pinababagsak. Hindi po ba? Ingat-ingat po. Maraming salamat po sa mga nagusto po natin Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok at ganoon din po sa ating mga subscribers at sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Thank you po sa inyo. Shoutout po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hershaw ng Canada, Tatay Nick ng Canada, Mila Yi, Jem Aris ng United Arab Emirates, Annie Jo, Kingston ng Hong Kong, Jake Yahut ng California, USA, Gina Ray ng Berlin, Germany, Julieta Celona ng Sydney, Australia, Baby Roman, Ate Isa ng Cagayan, at ako si Phil Am, Gay at Chena, Balance Vision TV, at Jesus Valdefena. Thank you po sa inyo mga bayan at ingat-ingat po kayo sa inyo po mga paggawa. At God bless po sa inyo lahat. God bless po sa atin lahat. Tis-tis lang po muna tayo. Bye-bye!